Nang mamatay ang isang padre de pamilya ay nag-iwan ito ng isang luma at kupas na leather bag. Nang buksan ito ng anak niyang si Sam ay nabigla siya sa nakitang $150,000 na cash. Sa una ay inakala niyang para sa kanya iyon, pero agad na dismaya dahil sa loob ng bag ay may isang sulat na may pangalan at address. Nakasulat doon na kailangan niyang ibigay ang pera sa isang babae na nagngangalang Frankie. Nalito at nag-alinlangan si Sam. Hindi niya alam ang gagawin. Paano niya basta nalang ibibigay ang $150,000 sa isang tao na di niya kilala? Sa kagustuhang malaman kung sino si Frankie, pinuntahan niya ang address nito. Doon ay nakita niya ang isang babae kasama ang anak nito. Sumagi sa kanyang isipan na baka kabit ito ng kanyang ama. Sinubukan niyang makinig at magmanman. Mukhang nakatanggap ang babae ng masamang balita sa telepono. Agad siyang nagmadaling pumunta sa kapitbahay, pinunit ang isang pahina ng dyaryo at mabilis na umalis. Sinundan siya ni Sam hanggang sa isang simbahan kung saan ginaganap ang isang support group meeting. Habang pinapakinggan niya ang mga tao na ibinabahagi ang kanilang mga kwento, lalo siyang naging interesado sa babae. Sino siya? Ano ang koneksyon niya sa kanyang ama? Pero nang magsalita na ang babae sa harapan ay lubos na nabigla si Sam sa kanyang narinig. Binasa ng babae ang nakasulat sa dyaryo na ang record producer na si Jerry Harper ay namatay na sa sakit na cancer. Naiwan niya ang asawa at anak na lalaki. Dismayado ang babae dahil di nabanggit ng ama na anak rin siya nito sa ibang babae. Napagtanto ni Sam na ang babaeng nasa harapan niya ay ang kanyang kapatid sa ama. Pagkatapos ng sharing, nilapitan niya ang babae para magpakilala. Hindi pa niya tiyak kung gusto niyang sabihin ang totoo tungkol sa kanilang koneksyon. Gusto lang niyang makilala kung anong klaseng tao ang half-sister niya. Matapos ng kanilang maikling pag-uusap ay wala rin siyang nalamang mahalaga. Pag-uwi nila ay ikinwento ni Sam sa kanyang kasintahan ang lahat ng nangyari at sinabi niyang napagpasyahan niyang angkinin na lang ang $150,000, ngunit mariin itong tinutulan ng kanyang kasintahan. Ipinilit nito na dapat ay sabihin muna ni Sam sa kanyang ina ang tungkol dito. Pero si Sam ay nakapagpasya na at ayaw nang makinig. Lalong tumindi ang kanilang pagtatalo at sa huli ay iniwan siya ng kanyang kasintahan. Disappointed at naniniwalang nabulag na si Sam sa kasakiman. Ang hindi niya alam, si Sam ay baon na sa utang dahil sa isang pagkakamali sa trabaho at nahaharap pa sa isang kaso. Para kay Sam, magagamit niya ang pera sa kinakaharap na problema. Pero ang naging reaksyon ng kasintahan ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Naiwang magulo ang isipan, puno ng pagkalito at pagkadismaya, napadpad si Sam sa lumang studio ng kanyang ama. Isang lugar na huli niyang napuntahan noong siya'y 8 taong gulang pa lamang. Tinitigan niya ang mga istante na puno ng mga CD at ang mga larawan na nakasabit sa pader. Napagtanto niya kung gaano kakaunti ang nalalaman niya tungkol sa kanyang ama. Hindi niya inakala na may iba palang pamilya ang kanyang ama. Lalo pang mahirap tanggapin ang katotohanang tila paborito ng ama ang kanyang kapatid sa labas. Sa kabila ng kanyang pagkamuhi, nagpasya si Sam na alamin pa ang tungkol sa pangalawang pamilya ng kanyang ama. Sinimulan niyang obserbahan si Josh, ang anak ng kanyang half-sister. Inabangan niya ito sa labas ng paaralan at sinundan papunta sa isang record store. Doon niya nakita ang bata na palihim na nagnakaw ng CD nang walang nakabantay. Binigyan ni Sam ng babala ang kanyang pamangkin na huwag magnakaw, ngunit sa kanyang pagkabigla, sumagot pa ang bata na huwag siyang epal kung ayaw niyang makagat ang daliri niya. Hindi nakapagsalita si Sam at napilitan na lang bayaran ang CD tapos ay hinatid ang bata pauwi. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Sam na ang kanyang kapatid na si Frankie ay nagtatrabaho sa isang hotel sa downtown. Ngunit pagdating niya roon, napagtanto niyang hindi ito hotel kundi isang bar. Naramdaman ni Sam ang biglang kabog ng dibdib, puno ng pag-aalala. Pero nang makita niyang masaya si Frankie sa trabaho niya at maghiliw na nagsisilbi sa mga customer ay nawala ang lahat ng kanyang alalahanin para sa kapatid. Nang malapit nang magsara ang bar, nagpasya si Sam na muling lapitan si Frankie. Para hindi siya magmukhang stalker, nagkunwari siyang nagkataon lang ang kanilang pagkikita. Para maibsan ang pagkailang, agad na iniba ni Sam ang usapan. Binanggit niyang napadaan lang siya sa simbahan noong nakaraan at nalungkot nang mabalita ang pumanaw ang ama ni Frankie. Ngunit mabilis itong sinaplak ni Frankie, sabay sabing hindi niya kailangan ng simpatya, dahil iniwan daw sila ng hayop na iyon ng kanyang ina noong siya'y 8 taong gulang pa lang.
Tumango si Sam at sinabing kamamatay lang din ng kanyang ama. At hindi rin ito nag-iwan ng magandang alaala sa kanya, kaya lubos niyang nauunawaan ang nararamdaman ni Frankie. Ngunit bago pa humaba ang usapan, agad na nagdahilan si Frankie sa pagsasabing kailangan na niyang umuwi para alagaan ang kanyang anak. Kinabukasan, isinilid na ni Sam ang pera na para sana ay kay Frankie sa kanyang bagahe. Plano na niyang bumalik sa New York para bayaran ang kanyang mga utang. Ngunit nang mapansin niya ang backpack na naiwan ni Josh sa sofa ay lumambot ang kanyang puso. Samantala, si Josh ay muling may ginawang kalokohan sa eskwelahan. Naglagay siya ng kemikal na sodium sa swimming pool na naging sanhi ng pagsabog at pagkawasak ng gilid nito. Ipinatawag ng principal si Frankie at handa nang i-kick out si Josh. Nagmakaawa si Frankie ngunit nanatiling matigas ang principal. Pagkatapos mag-isip sandali, agad na naisip ni Frankie ang isang argumento. Sinisin niya ang paaralan sa pagiging maluwag sa mga estudyante pagdating sa access sa kemikal. Aniya, malinaw itong pagkukulang sa pamamalakad. Kung hindi raw sa mabilis na pag-iwas ni Josh ay baka na disgrasya ito. Dagdag pa niya, pinili niyang huwag magsampa ng reklamo sa paaralan. Naunawaan ng principal ang hindi direktang banta at pumayag na huwag nang i-kick out si Josh sa kondisyong sumailalim ito sa psychological treatment. Sa kasamaang palad, dahil sa schedule ng trabaho ni Frankie ay nahirapan siyang dalhin si Josh sa mga appointment sa tamang oras. Kadalasan ay gumagawa siya ng dahilan, sinasabing maraming magulang ang sabay-sabay na sumusundo sa kanilang mga anak. Ngunit agad namang binuko ni Josh ang kanyang palusot. Sa huli, tumanggi na ang therapist na ipagpatuloy pa ang kanilang treatment. Gabi na noon, si Frankie, bagot at balisa matapos umattend sa kanyang support group, ay hindi sinasadyang nahulog ang sigarilyo sa loob ng kanyang bag. Nagmadali siyang ibuhos ang laman nito sa sahig, at sa gitna ng kaguluhan, muling lumitaw si Sam sa kanyang harapan. Ngunit sa pagkakataong ito ay upang magpaalam. Tinangkang kamustahin ni Sam ang kalagayan ni Frankie na tila nakahanap ng sandaling kaluwagan ng loob. Inilahad niya ang lahat ng pinagdaraanan niya nitong mga nakaraang araw. Habang nakikinig ay hindi naiwasang makaramdam si Sam ng kirot sa puso. Sa wakas, ang taos-pusong pakikiramay ni Sam ang naging dahilan upang makinig at magtiwala si Frankie sa kanya. Nagsimula siyang magbahagi ng kanyang nakaraan na para bang matagal na silang magkaibigan ni Sam. Lumabas na dati palang malakas uminom si Frankie. Lagi siyang lasing at may hangover. Kung sino-sinong lalaki ang sinasamahan niya kaya di niya matukoy kung sino ang ama ng anak niya. Nagbago lang ang lahat nang isilang ang kanyang anak na si Josh. Bata pa lang siya ay palagi na niyang hinahangad na mahalin siya ng kanyang ama, ngunit nanatiling itong malamig at walang pakialam. Iniwan silang mag-ina ng ama niya para sa ibang pamilya. Sinamantala ni Sam ang pagkakataon at tinanong si Frankie kung ano ang palagay niya tungkol sa kabilang pamilya. Nabigla siya sa sagot ng kapatid na galit siya dahil inagaw ang ama niya sa kanila. Kinabukasan, kinansela ni Sam ang plano niyang bumalik sa New York. Nagsinungaling siya sa pagsasabing may biglaang pagbabago sa trabaho kaya't kailangan niyang manatili ng mas matagal. Ito ay marahil sa awa o pagkakonsensya sa pinagdaraanan ni Frankie. Isinama niya sina Frankie at Josh sa isang kilalang seafood restaurant at pagkatapos ay sabay-sabay nilang pinanood ang tahimik na paglubog ng araw. Sa mga sandaling iyon, hindi namamalayan ni Sam na masyado nang napapalapit ang loob ni Frankie sa tulad niyang estranghero. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Sam. Kinabukasan, ibinigay niya ang $150,000 na iniwan ng kanyang ama sa isang abogado at nagbilin na ibigay ito kay Frankie. Pagkatapos, isinama niya si Josh sa pamimili ng grocery tapos ay pinuno nila ang refrigerator. Ngunit pag-uwi ni Frankie ay hindi siya mukhang masaya. Nakatanggap siya ng tawag mula sa abogado tungkol sa mana mula sa kanyang ama. Pero ayaw niya itong tanggapin, hindi siya kukuha ng anuman mula sa lalaking walang puso na iniwan sila noon. Hinikayat ni Sam si Frankie, sinabing magagamit niya ang pera para makabili ng bahay, makapagtapos ng pag-aaral, at makahanap ng mas magandang trabaho. Hindi lang ito makakabuti para sa kanya, kundi malaking tulong din para sa kinabukasan ni Josh. Napagtanto ni Frankie na unti-unting napapalapit si Sam sa kanyang pamilya, na tila nakakalimutan nitong balang araw ay aalis din siya. Ang ideya kung paano tatanggapin ni Josh ang paglisan ni Sam ay hindi niya kayang tiisin. Unti-unti na ring nahulog ang loob ni Frankie sa lalaking ito dahil sa walang sawang pag-aaruga at atensyon.
Ngunit ang hindi niya alam, ang lalaking ito ay ang kanya palang kapatid sa ama. Noong 8 taong gulang pa lamang si Frankie, iniwan na sila ng kanyang ama, pinili ang ibang pamilya kaysa sa kanila. Bago siya pumanaw, iniwan ng ama ni Frankie ang isang mana na nagkakahalaga ng $150,000, dito nalaman ni Sam ang tungkol sa kanyang half-sister. Gayunpaman, hindi pa niya isiniwalat ang kanyang tunay na pagkatao kay Frankie, dahil alam niyang may galit ito sa kanya at sa kanyang ina. Ngunit unti-unti nang nawawala sa kontrol ang sitwasyon, at napagtanto ni Sam na hindi na niya ito kayang itago ng matagal pa. Alam niyang darating ang panahon na kailangan niyang magsabi ng totoo. Isang tagpo, habang nahihirapan si Sam kung paano aamin kay Frankie, bigla niyang narinig ang pagbagsak ng kanyang ina sa sahig. Nagmadali siyang pumunta sa sala upang tingnan ito. Ngunit iginiit ng ina na nado pa lamang siya. Hindi kumbinsido si Sam, kaya't sinuri niya ang mga lumang medical records ng ina at nadiskubring matagal na pala itong may arteriosclerosis, isang sakit na itinago nito sa lahat. Kahit nang harapin siya ni Sam tungkol dito, matigas pa rin ang loob ng kanyang ina at tumangging sumailalim sa kahit anong operasyon. Sa dami ng mga nangyayari kamakailan, hindi maiwasan ni Sam ang pakiramdam na ang ugat ng lahat ng trahedya sa kanilang pamilya ay ang malamig at hindi tapat niyang ama. Dahil sa tuloy-tuloy na pangungulit ng kanyang ina, sa wakas ay sinabi na ni Sam ang totoo. Ngunit nang mabanggit niya ang pangalan ng kanyang kapatid, ang matinding reaksyon ng kanyang ina ay naging malinaw na palatandaan na matagal na pala nitong alam ang tungkol kay Frankie. Dahil sa sinapit ng lahat, wala nang nagawa si Sam kundi ang magdesisyong umalis at bumalik sa New York, kung saan kakaharapin niya ang kasong isinampa laban sa kanya ng kumpanya. Bago umalis, pumili siya ng ilang CD ng kanyang ama upang ibigay sa pamangkin. Ngunit nang malaman ni Josh ang balak niyang pag-alis ay di siya nito pinayagan at nakiusap na sana'y magkasama pa sila. Sumagi sa kanyang isipan ang babala ni Frankie. Ngunit napagpasyahan niya na huwag nang paasahin pa ang bata. Kahit masakit ay nagdesisyon pa rin siyang umalis upang hindi na lumalim pa ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit habang papasakay na siya ng eroplano, muling tumawag si Frankie. Matapos ang kanilang pagtatalo ng pamangkin, muling binuli si Josh ng dalawang kaeskwela. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na umatras ay kumuha siya ng aklat at pinalo ito sa bully. Papunta na si Frankie sa paaralan at umaasang makakasama si Sam. Ngunit nang malaman niyang nasa airport na ito, agad siyang nabigo at ibinaba ang cellphone. Gayunpaman, pagdating niya sa paaralan, laking gulat niya nang madatnan niya si Sam na naayos na ang lahat ng gusot ng pamangkin. Sa kanilang pagbabalik sa bahay, habang pinagmamasdan ni Sam si Josh na mahimbing na natutulog, naalala niya ang sarili niya noong siya'y bata pa. Sinubukan niyang aliwin si Josh, katulad ng dapat sanang ginawa ng kanilang ama noon. Unti-unting lumambot si Josh, at sa wakas ay nakipag-ayos na siya kina Frankie at Sam. Pagkatapos siyang patulugin, lumapit si Frankie at mahigpit na niyakap si Sam. Hindi pa niya kailanman naranasang umasa ng ganoon sa isang tao, ngunit mahinahong itinulak siya ni Sam palayo. Alam ni Sam na kung hindi pa niya sasabihin ang totoo ay lalo lang lalalim ang hindi nila pagkakaunawaan. Inamin ni Sam na anak din siya ni Jerry na ama ni Frankie. Nalaman niya lang ito nang ipaabot sa kanya ang sulat ng namatay na ama na ibigay ang pera sa kapatid niyang si Frankie. Matagal na niyang gustong sabihin ito pero natatakot siyang ipagtabuyan ng kapatid. Dahil sa natuklasan, galit ang naging tugon ni Frankie na sinampal at pinalabas ang kapatid na nagmamagandang loob sa kanya. Walang ibang mapuntahan, napilitan si Sam na bumalik sa kanilang bahay, bitbit ang mabigat na kalooban. Pagbukas ng pinto ay sinalubong siya ng isang maliwanag na ngiti mula sa kanyang ina. Alam niyang huli na para bumalik sa kumpanya, kaya't napagpasyahan niyang isantabi muna ang kanyang mga problema at ituon ang pansin sa pagpapasailalim ng kanyang ina sa operasyon na matagal na nitong iniiwasan. Isang gabi, tinipon niya ang lakas ng loob upang tawagan ang kanyang kasintahan ngunit voicemail lang ang sumagot. Wala nang pag-asa si Sam, ngunit sa araw ng operasyon, laking gulat niya nang biglang humarap sa kanya ang kanyang kasintahan. Humingi ng tawad si Sam sa lahat ng nagawa niyang kamalian at malaking ginhawa ito para sa kanyang kasintahan. Matagal na niyang inaasam na maging responsable at mahinahong lalaki si Sam. Sa ngayon ay nakita na niya ang pagbabagong iyon. Bilang isang lawyer, inalok niyang tulungan si Sam sa kaso laban sa kanya ng kumpanya. Samantala,
Sa wakas ay inamin na ng ina ni Sam ang lahat ng katotohanan mula sa nakaraan. Ibinunyag ng ina ni Sam na, nang malaman niyang may 2 pamilya ang kanyang asawa ay pinilit niya itong pumili ng isang pamilya lang. Dahil dito, iniwan si Frankie at ang kanyang ina ng kanilang padre de pamilya at pinili si Sam at ang kanyang ina. Napakasakit ang desisyong iyon para kay Frankie, ngunit ayon sa ina ni Sam, lahat ng ginawa niya ay para lamang protektahan ang kanyang anak. Ang tunay na may kasalanan ay ang ama ni Sam, na lumikha ng 2 pamilya at iniwang wasak ang lahat sa kanyang likuran. Pagkatapos ng pag-amin, iniabot ng ina ni Sam sa kanya ang isang lumang videotape. Nang panoorin ito ni Sam, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dali-dali siyang nagtungo sa bahay ni Frankie, ngunit nang sumilip siya sa bintana ay napagtanto niyang wala na doon ang mag-ina. Lumalabas na sinunod ni Frankie ang payo ni Sam. Pinuntahan niya ang opisina ng abogado at kinuha ang $150,000 na pamana ng kanyang ama. Lumipat siya sa isang bagong tahanan at nagpas siyang ayusin ang kanyang buhay upang mabigyan si Josh ng mas maayos na kinabukasan. Isang araw, habang naglalaro si Josh gamit ang cellphone, aksidente niyang napanood ang isang video nila ni Sam. Habang pinapanood ito, muling sumilay ang kasiyahang naidulot ni Sam sa kanyang buhay. Dahil sa pananabik at pangungulila, palihim niyang hinanap ang address ni Sam sa Yellow Pages habang hindi nakatingin ang kanyang ina. Nang matunton niya ang address, napagtanto ng ina ni Sam na ang batang nasa harapan niya ay anak ni Frankie. Matapos ng pag-aalinlangan, sa huli ay tinanggap din niya ang bata. Nang araw ding iyon, habang pauwi na sina Frankie at Josh, nakita nila si Sam na naghihintay sa harapan ng kanilang pintuan. Alam niyang kagagawan ito ni Josh. Ngunit ngayong nandito na si Sam, wala nang ibang magawa si Frankie kundi harapin ang sitwasyon. Taos-pusong inamin ni Sam sa kanyang kapatid na bago pa niya sila makilala, pakiramdam niya ay isa siyang malaking kabiguan, walang maaabot at makasarili. Umabot pa siya sa puntong angkinin ng mana na para sana ay sa mag-ina. Ngunit ngayon, ang tanging hangarin na lang niya ay protektahan ang kanyang pamilya. Para naman kay Frankie, hindi niya alam kung paano muling pagkakatiwalaan si Sam, o kung paano haharapin ang bagong anyo ng kanilang ugnayan. Tinanong ni Frankie si Sam kung paano pa niya siya muling pagkakatiwalaan. Sumagot si Sam na pamilya sila at ang pamilya ay nagkakamali. Humingi ng tawad si Sam sa kapatid sa ama. Ang gusto niya lang naman ay magturingan sila bilang magkapatid. Sinabi ni Frankie na buong buhay niya ay hinintay niya ang pagbabalik ng kanyang ama. At dahil patay na ito ay nakita niya sa katauhan ni Sam ang pananabik sa ama. Pagkarinig nito, iniabot ni Sam kay Frankie ang sulat tungkol sa huling habilin ng kanilang ama. Malinaw na nakasaad sa sulat na ibigay niya ang pera sa mag-ina at alagaan niya ang mga ito. Pagkatapos ay isinalang ni Sam ang videotape na ibinigay ng kanyang ina. Sa footage, makikita ang batang si Frankie na madalas isinasama ng kanyang ina sa parke. Doon, paulit-ulit siyang nagtatanong kung bakit hindi siya sinasamahan ng kanyang ama. Habang gumagalaw ang kamera, lumipat ito sa isang batang lalaki na palaging nag-iisa, si Sam pala iyon. Tulad ng sinabi niya noon, palaging iniiwan siya ng kanilang ama sa labas ng sasakyan at kailan may hindi lumalabas ito para maglaro kasama siya. Doon nila naunawaan, ito na siguro ang tanging paraan na alam ng kanilang ama para makasama silang dalawa, kahit hiwalay ang kanilang mga mundo. Sa huli, ipinakita ng tape ang isang napakatamis na alaala. Si Frankie at si Sam ay magkasamang naglalaro noong bata pa sila. Sa panahong iyon, hindi pa nila alam na magkapatid sila, pero sa mga sandaling iyon, naging kanlungan nila ang isa't isa sa gitna ng kanilang magkaibang kalungkutan.